So kakatapos ng ilagay nung ceiling ng unit ko kaya pag-uusapan natin today is yung materials na ginamit ko sa ceiling including the quantity at higit sa lahat kung magkano yung nagastos. And kung napanood nyo yung previous video about minor renovation permit application, nabanggit ko doon na very limited yung budget ko kaya kailangan kong isa-isahin yung renovation, i-prioritize kung ano yung mga kailangang unahin sa renovation para kahit paano maging komportable yung pagtira namin sa bahay, of course, kapag kalilipat na. So ito yung isa sa mga inuna ko is yung ceiling, of course. Alam nyo naman, napakainit at ramdam na ramdam mo yung init galing sa bubong kapag walang kisame. So inuna ko siya talaga. Umpisa na natin yung list of materials na nagamit. Again, solely for ceiling. So first is yung metal furring. That's 20 pieces. So sa metal furring na gamit, actually lahat yung natira na lang yata yung mga pinagputulan. So yung 20 pieces yung binili ko. C-channel or carrying channel, 10 piraso yung binili ko. Pero I think may natira pang dalawa dito. And then wall angle, 8 pieces. Nagamit din to lahat na ano lang, mga sobra lang yung mga pinagputulan din. Yan, 8 pieces. And then W clip, 150 pieces. Initially yung pinabili sa akin is 50 pieces lang, pero nung ginagawa na nila is nagkulang. Pinabili ulit ako ng another 100 pieces pa, so ngayon yung total na binili ko is 150 pieces. Fiber cement board, FICEM board. Ito yung brand niya is Shera board, I think yun yung brand. And then 8 pieces yan, nagamit lahat yan. Insulation foam na single, isang rolyo yung binili ko. Ito hindi nagamit lahat, I think kalahati lang yung nagamit dito. And then concrete nail, ito yung pinabili sa akin nung gumawa is uno lang yung number 1, 1 kilo nun, concrete nail. And then blind rivets, 2 boxes, kinulang yung isang box actually, so pinabili ulit ako ng isang box, so 2 boxes all in all yung binili ko. And then drill bits para sa pang barena dun sa paglalagyan ng blind rivets. 4 na pirasong drill bits yung pinabili sa akin. So ayan yung kumpletong materials na nagamit for ceiling. And now, sa price naman ng materials lahat nito, yung price niya for each individual material used is ito. So as of this day na ginagawa ko tong video, today is April 2025. Yun. So, start ulit metal furring, that's 95 pesos each. C-channel is same, 95 pesos each. Wall angle is 45 pesos. W clip is 4 pesos each. Actually, 4 pesos siya dun sa unang pinagbilihan ko ng 50 pieces. And then, dun sa additional 100, yung hardware na pinagbilihan ko, 3.50 lang sa kanila. So, mas mura ng 50 centavos. Pero yun, 4 pesos na lang yung nilagay ko. And then for FICEM board, yung Shera board, 380 isa. And then yung insulation foam na isang roll, 1.3. Concrete nail na 1 kilo, 90 pesos. Blind rivets per box is 260 pesos. And then yung drill bits is 95 pesos each. So yan yung presyo nila bawat isa dun sa mga binili ko for ceiling again. And yung breakdown naman ng total is for metal furring na 20 pieces, 1,900 pesos. C-channel is 950 pesos. Wall angles 360 pesos. W clip 600. FICEM board 3,040. Yung insulation foam is 1.3. 90 pesos sa concrete nail, 520 yung total ng blind rivets, and then drill bits is 380 pesos. And for a total of 9,140 pesos for just the material. So kulang-kulang, almost mabot na rin ng 10,000. Pero again, kumpleto na yan including the insulation foam. Actually, pwedeng hindi na kayo magpalagay ng insulation foam. Depende sa inyo yan. So makaka-less kayo ng 1,300 pesos pa. Pero ayun, nagpalagay pa rin ako kasi nakakatulong pa rin naman siya sa pagbawas ng init sa bubong. So, pinalagay ko pa rin yung insulation foam, and then yun nga, kalahati lang yung nagamit, may sobra pa yan. Ayun, so pakita ko sa inyo
Diyan sa screen ngayon yung itsura nung kisame na pinagawa ko. So elevated siya ng konti, just like yung mga nakikita ko sa ibang naunang nagpa-renovate na ng unit nila from Apex Homes. Ganyan din siya, elevated sa taas. I think nasa 2.50 meters yung taas niya dun sa bandang gitna. So yun siya, bare, wala pang pintura, just the FISM board na nilagay sa ceiling. And yun. So yun yung total na nagastos ko just for the materials nga nung ceiling. Hindi ko na sinama dyan yung labor kasi iba-iba yan, hindi naman pare-parehas. Kasi ako kumuha lang kami ng 2 tao na maglalagay or gagawa. Kasi may kakilala yung papa ko na marunong. So sila na yung kinuha namin, 2 sila. Then tinulungan na lang namin, tapos natapos namin yung trabaho ng 2 days. So after 2 days na kabit na siya. Pero bare lang, walang pintura, walang masilya. So yung DIY ko na lang siguro siya kasi kaya naman. But just to give you an idea, siguro gumastos pa rin ako ng around 6 or 7,000 kasama yung transpo, yung bayad sa araw nila, and yung pagkain of course. So yun, just to give you an idea on how much yung nagastos nga again sa materials, and then yung labor na nakuha namin na gagawa is yun. So yun yung list of materials including the quantity and the price. Hopefully na may natulungan ako, nabigyan ko kayo ng idea about that. And the next video about my unit sa Apex Homes would probably be another renovation video. Yung next sa priority ko after the ceiling is actually the back extension. So since dun yung kusina, papasaraduan ko siya and papabubungan of course, and then concrete flooring para convenient naman gamitin yung kusina. And if you would like to see that video and hindi ka pa nakasubscribe, alam nyo na gagawin. Nasa 60 plus subscribers na yata tayo, so medyo mabagal yung progress, pero kahit pa paano nadadagdagan, dumadami. And maraming salamat again sa mga patuloy na nanonood, sumusuporta, nagko-comment. Maraming salamat po. Kita-kita tayo sa next video. Again, peace!